Sabi ho ni Pinoy kahapon sa Independence Day, hindi daw natin dapat huwag tayong tumigil at patuloy nating ipagtanggol ang sinasabing kalayaan at demokrasya. Tama ho siya roon. Kinakailangan tayo maging masigasig, vigilant, laban sa martial law na posibleng mangyari muli. Okay. I'm sure na may kunting laman subliminal na katago, read between line. Bantayan ang ating demokrasya. Sabi ho ng ganon. So okay, wala hong masama roon. Kasi any possibilities could happen. And that's a statement of fact na sinabi ho ni Pinoy. Yung mga bagay na lang ho na pag medyong isang mga mamamahayag or yung kanilang mga narepresentang dyaryo sa media na malalaki, pag kayo gumamit ng interpretative reporting, which is interpretative journalism, incorporating, sinama ninyo yung mga nakaraang mga kaganapan sa mga balita noon, mga balita noon during the election campaign, yung mga sinasabi ho na mga, sabihin na ho natin, yung bleeding yellow hearts ngayon, na sila nung una namamayagpag, sila ho'y maingay. Sila ho yung magsinasabing mag-ingat. Kasama ho doon si Pinoy. Pero si Pinoy ngayon, let's put him there like a statesman na nagsasalita lamang to remind us sa kanyang paalis. Kaya lang meron hong ibang mga media na talagang gagamitin ho at sasabihin, ididikit-dikit ho nila. Hindi ho ba? Yung mga nakaraan, parang ang dating, si Pinoy pinatatamaan. Si Pinoy pinatatamaan niya si Duterte. Ito yung parang dating, parang siya yung diktador. Siya yun kasi ganito. Siya yung lahat ganito. Kasi panahon ni Marcos, ganito, ganyan. Malapit na yan. Magiging kulang na lang, baka gusto niyo, interpret niyo na lang, i-weave niyo lang ng konti, timplahan niyo na lang, angguluhan niyo na lang, idikit-dikit niyo yung sinasabing pagtagpi-tagpi niyo Ang interpretative journalism, interpretative news reporting also, sometimes, you can do, siguro, sabihin na ho natin pinagtatagpi-tagpi nyo yung mga retasong mga tela-tela noon na mga may kaganapan. That's what you do, idikit nyo sa isang storya. You're not gonna say that kasi hindi naman talagang diretso sinabi ni Pinoy yan. But, not necessarily na sa balita pag binasa nyo, para pang ang dating, si Duterte. ang punto riyan. Maaaring tama kayo, hindi. Okay. Okay, so okay lang. Pag sinabi ninyo yung mga nakaraang balita noon si Pinoy na hinahambalo yung sinasabing demokrasya nanganganib dahil yung si Bongbong Marcos hindi na nga nanalo. Sabi nga ng iba, dinayan nyo nagka-problema raw. So, hindi naman minimension yung yung issue na yun, pero doon patutungo yung inyong mga istorya na pinagtatagpi-tagpi nyo. Continue doing that kind of news. Okay lang naman ho yan Sige, para pagdating naman ho siguro kay Pinoy, hayaan na natin si Pinoy. Total, wala naman hong magawa na tayo rito, kundi tanggapin na lang na siya ilalayas na. Let's give it to the man. Na wala namang masama kung pangangalanda kanyang mga nagawa, accomplishment, or trumpeting his accomplishment, na which could be true. Kaya lang, true, but sino bang nagsira niya? Kundi yung mga taong nakapaligid din sa kanya. Mga sangkaterbang, mga inefficient, incompetent, walang alam. So, sabi niya, transitioning Philippines from the sick man of Asia to Asia's darling under his terms. Wow! Pagbubuhat ng pangko. Self-congratulation. Wow, man. But that's okay. He's entitled to it. Just give it to the man. Ito naman si Digong, mga bossing, na wala siyang balita, wala kang marinig, ayaw makipag-usap sa media, kaya mga media kung ano-anong ginagawang pagrereta-retaso ng mga retasong tela, tapos nakakita na ba ho kayo ng, one of these days, I'm gonna come right here, I bought a polo shirt, it's parang reta-retaso sila, pero magandang pagkagawa, para silang pinagtagpi-tagpi, it's good, parang alam mo na, pero it's a style. Siguro, isang araw, papadalhan ko si Pinoy ng reta-retasong polo.